Mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Ang John 3:16 na verse, ito ay laging nababanggit, mga kaibigan, sa kahit na sino na nag-message, nagbibigay ng mga verses mula sa banal na kasulatan. Napakahalaga, mga kaibigan, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ngunit mayroong mga nagtatanong, mayroong mga nag-aalinlangan na sinasabi, kung ang makapangyarihan sa lahat, ang lakilang lumikha sa lahat ng bagay, pwede naman niyang gawin, hindi siya magpadala ng tagapagtubos. Dahil siya naman ang may lalang, pwede naman niyang gawin ang lahat ng bagay. Yun ang paniniwala ng karamihan. Unang iba, lalo na yung malaki ang pag-aalinlangan tungo sa kaligtasan. Dito, mga kaibigan, ang Panginoon, ang ating dakilang lumikhang si Yahweh, ay talagang hindi siya nagbabago. Ang sabi niya doon sa Malakias 3 verse 6, "For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed." Sinasalitaan niya ito patungkol sa mga anak ni Jacob, partikular sa mga Israelites, sa mga Israelita, na dahil sa kanya, hindi siya nagbabago, hindi pa nakukonsumo, hindi pa sila nawawala sa sanlibutan. At hindi yan mawawala sa sanlibutan yung mga Israel na yan. Bakit? Sapagkat ang Panginoong si Yahweh ang nagpili sa kanila noong una pa magpanahon. Ngayon, bakit napakahalaga ang sinasabi nito na hindi siya nagbabago? Kaya ang mga anak ng Israel hindi pa nakukonsumo, nauubos. Dahil ang mga Israel, yung kanyang pangalan ay isang Hebreo. Kaya gusto ng Panginoon na hindi makalimutan yung kanyang pangalan. At ito ay maipapahayag sa buong Sinokog. Kaya dito, mga kaibigan, alam natin na ang tao ay nagkasala. Nang magkasala ang tao, sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva na sapagkat kayo ay kumain ng bunga ng punong kahoy, walang pagsala kayo ay mamamatay. At alam natin na may isang salita ang Panginoon. Kaya hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang sinabi. Kaya ang lahat ng tao ay mamamatay. Kaya nga ito ang sabi niya doon sa Romans 3 verse 23, ayon kay Apostol Pablo, "For all have sinned and come short of the glory of God," or Yahweh. In verse 24, "Being justified freely by His grace through the redemption that is in Messiah Yahshua." Kaya nga ginamit dyan redemption. Sapagkat tayo ay dati sa Kanya. Nang magkasala ang tao, hindi tayo umabot sa kaluhalatian ng Panginoon. Ang sabi dyan sa Romans 3 verse 23. Kaya magiging justified tayo, magiging karapat-dapat tayo, at ito ay libre na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng grasya. At ito ay pangtubos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua Messiah or Jesus Christ in hybrid name. Kaya dito, mga kaibigan at mga kabayan, kaya ginamit niya ang pantubos sapagkat siyempre tutubusin mo naman sapagkat iyo yun, dating iyo nawalay, naisanla doon sa kasalanan, ngayon tutubusin niya. Ano ang pantubos niya? Yung kanyang anak. Hindi pwedeng idirektan niya na sabihin na kahit na walang katubusan, sapagkat ang salita ng Panginoon na kung kayo ay magkasala kay Adan at kay Eva, walang pagsalang, kayo ay mamamatay. Kaya lahat ng tao ay nakakaranas ng kamatayan. Kaya ang Panginoong Yeshua, Messiah, nang siya ay pumarito at nagbigay ng buhay para sa atin bilang katubusan
para tayo ay maibalik sa Kanya, siya ay namatay at ngayon nabuhay pagdating ng ikatlong araw at ngayon ay nauupo sa kanan ng Amang si Yahweh. Ngayon, bakit tayo ay namamatay pa rin? Kung namatay ng ating Panginoon, yan ay malaking katanungan din, no? Pero alam nyo mga kaibigan, kaya nga hindi nagbabago ang sabi ng Panginoon, Yahweh, na walang pagsalang kayo ay mamatay. May katubusan na ibinigay siya, mamamatay pa rin tayo sapagkat yung sumpa na ibinigay niya kay Adan at kay Eva ay hindi mapapawi yan. Ngunit dahil sa grace, sa awa ng Panginoon, kahit ang tao ay mamatay, mabubuhay rin sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay din. Kaya ang sabi diyan, ang kahit na sino na nananampalataya sa Kanya ay hindi mawawala, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito mga kaibigan, ang Panginoon, yung bang programa ng Panginoon, no? Hindi niya pwede idirekta na kukontrahin yung kanyang sinasalita. Kaya gagawa siya ng paraan upang yung kanyang salita ay matupad na ang tao ang mahibalik sa kanya nang hindi rin niya nalalabag yung sinabi niya noon una kay Adan at saka Eva. Na sana ay naunawaan natin mga kaibigan ang ibig sabihin upang tayo ay maibalik doon sa Panginoon. At ano naman ang ating gagawin? Hindi sapat na tayo ay tinubos na, hindi na tayo gagawin. Alalahanin natin ang sinasabi sa John 3:16, ang sino man nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na siya mapapahamak sa hell, doon sa impyerno na tinatawag. Mayroon pa rin tayong gagawin. Susundin natin ang ating Panginoon upang yung Kanyang katubusan mangyari sa ating buhay. Ngunit kung wala tayong gagawin, wala rin, sapagkat ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay walang kabuluhan. Dito mga kaibigan, napakaliwanag ng sabi ng Panginoon na pananampalataya may kasamang gawa, doon magbubunga, mangyayari yung grasya na katubusan na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang anak upang ibalik tayo sa Kanya. Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan at pagpalain tayo ng ating Panginoong Yeshua Messiah.